Kaya nyo na ba mga ka-olives yung kutsinta na merong dulce de leche? Dito sa probinsya namin hindi ito common kasi ang nilalagay namin sa ibabaw is nyog. Ang main ingredients natin is gagamit tayo dito ng all-purpose flour 3 cups, tapos gagamit din tayo ng cassava flour 3 cups din. Kasunod naman ay maglalagay ako dito ng 1.5 cup na sugar. 9 cups naman na tubig yung gagamitin natin. Tapos yung paglagay natin ng tubig, idahan-dahan lang, wag natin ilagay sa isang bagsakan lang para maayos yung ating pag-mix or para maging maayos yung ating mixture mamaya. Tapos ganito din yung ginagawa ko para masigurado natin na walang buo-buo. Pagkatapos, isusunod na rin natin dito ilagay yung ating aswete na tinunaw. Susundan pa natin to ng 2 kutsara ng lihiya. Pagkatapos, saka naman natin to imekos-mekos. Nalinis at nahugasan na rin to ng mga pamangkin ko itong ating puto molder, kaya ito yung gagamitin natin. Nahira na rin natin to. Pagkatapos ay isasalang na rin natin to at lulutuin lang natin to ng mga 30 minutes. Dapat kulong-kulo yung tubig bago natin ilagay. Tapos ng 30 minutes, naluto na rin itong first batch, kaya naman isusunod na natin yung pang second batch. At ito na yung kanyang itsura, hindi naman halata na first time nating gumawa. Akala ko dati ang hirap nitong gawin mga ka-olives kasi hindi ako talaga nagluluto nito. Bumibili lang ako sa tindahan pero paborito ko to. Tapos nung may makita ako dito sa FYP ko na nagluluto nitong kutsinta, ay ang dali lang pala gawin. Eto, nagluto tayo ngayon ng kutsinta. Actually, ito ang first time ko nalutuin to. At ito yung kanyang kinalabasan, hindi naman na masama sa first time. So natapos nang lutuin lahat mga ka-olives, kaya naman gagawa na tayo dito ng dulce de leche. Or mas tinatawag nilang yema dip. So first, naglagay ako dito ng 3 kutsarang white sugar. Hintay lang natin na matunaw, pagkatapos nilagyan ko na to ng 1 cup na margarine. At nung mag-brown na yung ating margarine, isunod na natin yung 1 can na condensed milk. Wala na tayo nilagay dito na iba mga ka-olives. Hintayin na lang natin to na maging ganito yung texture. Medyo naninigas, lagyan na natin ng 1 cup na tubig. Mekos-mekos natin ulit hanggang sa lumapot. At pagka ganito na yung kanyang texture mga ka-olives, pwedeng-pwede na natin to ilagay sa ibabaw ng ating kutsinta. Yung pang third batch, hindi pa natin natanggal sa hulmaan, kaya tatanggalin na natin isa-isa. At eto nga, nilagay ko na dito sa mahabang pinggan. Dahil marami palang bata dito mga ka-olives, panigurado mag-aagawan sila at matatapon yung kanilang dulce de leche, kaya dito ko na nilagay sa mga styro. Lagyan ko na nga din sa ibabaw ng dulce de leche para hindi na mamaya nag-aagawan. Ang sarap talaga magluto pag ganito karami yung kumakain, tapos sarap na sarap pa sila lahat. Ang dami nga ng bata dito mga ka-olives kasi yung mga pamangkin ko pa lang iaabot na ng 10. Tapos meron pa mga bata na nakatambay dito sa harapan ng bahay namin mga ka-olives. Syempre pakakainin din natin yan. Kahit ano na lang yung lutuin ko dito mga ka-olives, laging simot. Plano ko nga kasi kanina bumili sana ng kutsinta pang i-snack namin. Kaso naisip ko ang dami ko palang pamangkin. Naku, kukulangin kami or mabibitin kami kung bibili lang kami sa labas. Tapos kung bibili ka dito lang sa lugar namin, hindi mo talaga matitikman tong dulce de leche na pang dip. Kasi wala naman nagbebenta ng ganito sa amin. Kaya eto, pinatikim ko na sa kanila. Talaga naman nagustuhan ng mga bata at hindi nila tinantanan yung aking kawali na hindi masimot. So eto na yung ating kutsinta na first time nating naluto. Sobrang sarap. Sobrang perfect ha para sa akin. Tapos yung dulce de leche, sobrang sarap pala nito mga ka-olives for the first time. Ngayon ko lang to natikman sa sariling luto ko pa. The best to sa nyog, pero walang kapalit yung nyog. Yun talaga yung pinanglalagay sa ibabaw ng kutsinta ng mga unang panahon. Pero hanggang ngayon pa rin naman. So napansin ko sa kanya, pag etong dulce de leche yung nilagay niya sa ibabaw niya, makatatlo or 5 kain ka lang ng kutsinta, parang nakakaumay na. Pero pag nyog, talaga mapapakain ka kahit 10 or 20.